Maligayang pagdating. Ako si Fujin, ang local adeptus. At ito ang aking munting tipat realm, ang matatawag kong tahanan sa ngayon. Ha? Nasa kabundukan tayo kanina. Paano tayo napunta rito? Iniimbitahan ko kayo rito bilang bisita. Pero hindi ko kaagad nasabi sa inyo. Humihingi ako ng tawad sa kapabayaang ito. Hindi kasi sigurado si Paimon kung matatawag na imbitasyon to. Para kasing, swoosh! Nandito na agad ang mga bisita sa Chenyu Vale? Ganon? Siyempre hindi. Maraming pumupunta at umaalis dito sa Chenyu Vale. Pero dahil sa pambihirang compatibility nyo sa local spirit veins, kaya inimbitahan ko kayo, Traveler at Paimon. Kilala mo kami? Dinala dito ng mga mahiwagang isdangin yung mga pangalan. Matagal ko na kayong hinihintay. Gusto ko sana kayong imbitahan sa tea tasting banquet. Pero sayang, hindi ito ang tamang panahon. Pasensya na. Pero pwede bang humingi ng pabor sa inyo? Napadaan lang po kami. Hoy, relax ka lang. Di ba sanay na tayo sa mga ganitong adventure kapag napapadaan tayo sa isang lugar? Kaya pakinggan muna natin kung anong sasabihin niya, okay? Salamat. Siguro narinig nyo ng dalawa ang tea village ng Chenyu Vale, ang Chaoying Village. Kilalang kilala ang lugar na to sa preskong tubig mula pa noong unang panahon. Mababait ang mga tao doon at kakaiba ang mga makikinis na bato sa mga batis. Pero ang kasunod nito, Tama. Nagbabago na ang tubig at lupa sa Chenyu Vale kamakailan lang. At ang amoy ng tsaa, kailangang agapan nito kaagad bago pa bumagsak ang Chaoying Village. Umaasa ako na malulutasan yung dalawa ang problema sa tubig at lupa alang-alang sa akin. Nagkalat ang daloy ng tubig sa mga kabundukan, pero hindi na ito kaya ng aking kapangyarihan. Kahit na ang pagkilos ng sarili ko ngayon. Kaya inaasa ko ito sa inyong tulong at kabutihan. Hindi talaga kami eksperto sa paglutas ng problema sa tubig at lupa. Meron pa bang ibang problema na kayang solusyonan ni Traveler na walang dahas? Narinig kong naprang ka magsalita. Pero di bale, matalino ka naman. Alam kong nasusolusyonan niyo ang bawat problemang nakakaharap niyo. hindi ko pa rin maintindihan. Kahit na nalalakbay ko ang mundo, kung alam ko na lahat, nakakatamad pa rin. Kahit na gusto kong sabihin to, ako at ang problemang to. Sabihin na lang natin na hindi ko dapat kayo nililito sa aking mababaw na salita. Pasensya na. Kung ganun, hayaan niyo akong ibahagi ang adeptal energy na naninirahan sa mundong to. Makakatulong ito sa inyong paglalakbay at sa pagtahak sa hamog, Traveler. Siya nga pala. Natutuwa akong makilala kayo. Ha? Ang ibig kong sabihin, maligayang pagdating sa lugar na to. Maligayang pagdating sa Chenyu Vale. Salamat. Pero napadaan lang po talaga kami rito. Pasensya na, dahil sobra akong natutuwang makilala kayo ng personal. Pero, gusto ko talaga kayong makita ng harapan. Ngayong naibigay ko na sa inyo ang aking Adeptus power, magiging maayos din ang lahat. Malaya nyo nang subukan ang kapangyarihang ito. Teka, hindi sigurado si Paimon kung tama bang sabihin to pero kakaiba ang aura mo kumpara sa mga nakilala naming adeptay. Ganyan din ang sinabi ng mga kaibigan ko noon. Pero siguro natural lang na ang bawat tao may... ang ibig kong sabihin, may sariling aura ang mga adeptus. Mga kaibigan mo, ha? Siguro yung mga magagaling na adeptay katulad ni na Moon Carver o Mountain Shaper. Oo,
Ganon na nga. Kaso nga lang, abala ata yung magkaibigan na yun sa kanilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong ipaubaya sa inyong dalawa ang problema sa tubig at lupa. Hindi pa rin talaga kami sigurado sa gagawin namin pero... Sige, tingnan na lang natin. May nakalimutan akong sabihin importante. Kung may nakita kayong gintong, naririnig niyo ba ako? Sa tingin ni Paimon, wala tayong mapapala rito. Tara sa Chaoying Village. Kung may libre tayong oras, itry natin ang powers ni Adeptus Fujin. Mga bata, halika kayo rito. Sa wakas, dumating kayo. May problema po ba? Ikaw ba si Iha? Ikaw ba ang anak na babae ng manager ng Feon Commerce Guild? Nakakapagtaka. Lalaki ang narinig ko sa balita. Ako po'y katulong lamang. Ang totoo, ang nasa tabi ko, siya ang... Ay nako! Huwag po kayo maniwala sa joke niya, Lolo. Ganun ba? Hindi pala ikaw ang young lady ng Commerce Guild. Pasensya ka na. Akala ko kasi ikaw na yon. Napakaganda ng kasuotan mo at sa kasama mong lumulutang. Pati ang iyong asal. Ibang-iba sa amin kaya buong akala ko galing ka sa Liyue Harbor para kausapin kami. Lu ang apelyido ko. Lolo Lu ang tawag sa akin dito ng karamihan. Patawad, hindi naging maganda ang mga nakalipas na taon. Hindi ko ba lang kayo maalok ng tiyaa bilang bisita namin? Hindi matutuwa ang adeptay sa darating na tea ceremony ngayong taon. Lolo Lu, yung nasa likod mo, hindi ba mga dahon pang tsaa yan? Hindi maganda ang kalidad ng mga yan. Paano ko ito mapapainom sa aking mga bisita? Sa totoo lang, may hinihintay kami sa Feon Commerce Guild para pag-usapan ang tungkol sa problemang to. Malaking suki pa naman namin sila. Itong pasta to ang pinaka-problema dito dahil hindi talaga po pwede ang lasa o ang dami. Sekreto lang ito ng mga nangangalakal at tsaa. Si Tandang Luo, ang kapitan ng barangay, nagdesisyon siya na walang magbebenta ng tsaa hanggat hindi nare-resolba ang problema ng kalidad. Narinig ko sa usap-usapan na henyo at magaling ang iyong master ng Commerce Guild. Kung malalaman niyang kulang ang kalidad ngayong taon, baka magpunta siya rito o di kaya'y magpadala ng tauhan niya. Kaya naghihintay ako rito. Ganun pa man, ang tungkol sa problema ng tsaa, naniniwala akong may kinalaman dito ang lupa. May problema po sa lupa? Oo, dito ako nakatira buong buhay ko at tsaa ang hanap buhay namin nung bata pa ako. Matinik ang mata ko sa problema na hindi napapansin ng iba. At sa nakikita ko, pagpalain nawa kami ni Adeptus Fujin, posibleng kakulangan ito sa tubig at lupa. Adeptus Fujin? Narinig mo na rin pala ang kwento. Bihira yan. Kahit baka taga dito, konti lang ang nakakaalala. Maraming taon na ang nakalipas. Buro lamang doon ang Chaoying Village. Maraming mga demonyo ang naninirahan dito. At laking pasalamat kay Adeptus Fujin dahil nilabanan niya ang mga ito. Nagtanim ng mga puno ng tsaa. At mula noon, dito na nadirahan ang aming mga ninuno. Pero kung talagang may problema sa lupa at tubig, hindi ko na alam kung ano ang gagawin namin. Yan nga po ang dahilan kaya pinapunta kami rito para mag-imbestiga.
Ah, ibig sabihin, naniniwala ka sa akin, Iha. Opo, naniniwala po ako sa inyo. Talaga? Eh di, mapapadidig pala to. Magdadala ako ng mga sample ng tsaa, tapos kausapin natin si Tandang Luo. May problema po ba, Lolo Lu? Mga Iha, kung hindi man nakakaabala, pwede bang magkunwari na taga-Payon Commerce Guild kayo mamaya? Mabait na tao si Kapitan Luo. Pero paano ko ba masasabi to? Mas nagtitiwala pa siya sa mga makinarya, cultivation techniques, fertilizers at iba pang katulad nun. Sinabi ko sa kanya na ang kakulangan sa lupa at tubig noon. Nagkasamaan lang kami ng loob. Pero kung galing sa young lady ng Payon Commerce Guild, Sa tingin ko, subukan ko po. Para kay Paimon hindi magandang ideya to. ay, huwag kayong mag-alala. Kung malalaman man niya, walang ibang nakaisip ito kundi ako lang. Hindi kayo masisisi rito. Hali kayo. Tio Luo, hindi maganda ang batch na to. Hindi sila mabango kapag pinapatuyo at madaling magnas kahit hindi pa namin inlalagay sa roller. Kahit yung iba na nakadaan na sa pangalawang proseso, ganun din ang nangyari. Palpak pa rin. Sigurado ka bang walang problema ang makina? Sigurado ka bang hindi mo nakalimutang paganahin to? Parang ayaw mong maniwala ah. Paano namin pababayaan to kung magdamag kang nakabantay sa amin? Ayos ka. Aya. Si Lolo Lu. Jin, magtrabaho ka na ulit. Ay, sino naman itong kagalang-galang na dalaga? Ako po ang young lady ng Payon Commerce Guild. Hoy! Kailan ka pa naging young lady? Ito ang tagapagsilbi ko. Tawagin niyo na lamang po siyang Mini Pie. Ah, ako po yun. Tawagin niyo na lang akong Mini Pie. Kung gayon, maligayang pagdating. Bihira lang kami magkaroon ng bisitang tulad nyo. Malaki ang tulong na naibibigay sa amin ng Commerce Guild sa mga nakalipas na taon. Pero sa mga nangyayari ngayon, sigurado naman na balitaan nyo ang mga tungkol dito. Anong problema? Bakit kanya na po amo? Pumalpak na naman ba si Jin sa trabaho niya? Ikaw talagang matanda ka. Nang aasar ka na naman. Pasensya na. Dati nag-iimbita kami ng bisita galing sa malalayong lugar para subukan ang bago naming tsaa. Pero sa ngayon, alam nyo na, Hindi na po kailangan ng seremonya, Kapitan Luo. Nandito po kami para tumulong sa inyo. Oo nga po, sobra po ang pag-aalala ni young lady sa problema ng tsaa. Kaya hindi po kailangan magpaka-formal, Kapitan. mabuti kung ganon. Sa totoo lang, hindi kasi magandang batch na to, pati ang pagkakatuyo nito. Hindi ko tuloy masabi kung dahil pangit ang nakuha mga dahon o may problema ang makina dito sa pagawaan. Mahirap ba yun? Bakit hindi nyo gamitin ang unang inani nyo? At tignan natin kung may pagbabago sa pagpapatuyo. Kung normal ang kalalabasan nito, baka ang makina ang may problema. Ay nako, sinasabi ko na sa'yo dati pa. Hayaan mo na nga. Dahil may mahalaga tayo mga bisita ngayon, sige, subukan natin yung sinasabi mo. Jin, meron pa ba tayo mga lumang dahon? Meron pa po. Nasa warehouse. Bakit po? Bakit? Anong bakit? Hay, talaga naman. Kanina pa tayo nag-uusap dito Ni isa sa pinag-usapan, wala kang narinig. Nakikinig ka ba? Ay nako. Kunin mo na nga yung lumang batch, pati yung bagong dala ni Lolo Lu at isalang mo sa makina. Huwag kang magso-shortcut. Binabantayan kita.
Kung ganito kaya, bata ang ating mga bisita, baka mas gusto nila lang merienda. Mas maganda kung gawin na lang mga tea cakes ang dalawang batch. Mas madali nila malalasahan ang pagkakaiba. Ano sa palagay mo, Tandang Luo? O sige, gawin natin yan. Jin, makinig ka. Kunin mo tong dalawang batch ng tsaa at gawin mong dalawang magkaibang tea cakes. Isang cake, ha? Kada batch. Huwag kang magkakamaling paghaluin ng mga ito. Yes, sir, Tio Luo. Gusto niyong pagaluin ko to para maging isang cake? Ay sus, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Pasensya na sa paghihintay. Nandito na ang mga tea cakes. Ali kayo. Kumusta? Anong lasa? Parang kakaibang lasa nitong isa. Pero itong pangalawa, masarap! Oo nga. Masarap naman tong tea cakes na gawa sa lumang tsaa. Ay, sige na. Panalo ka na. Ang sabi mo walang sira ang makinang pinanggagawa sa tsaa. Sa madaling salita, ang tsaa mismo ang may problema. Itong bagong batch, hindi siya kasing ganda ng dati. Pero ang tubig at lupa, Pero baka yung lutuan ang problema. Luma na yun. At baka dahil dito, nagalit ang adeptus. Kaya naapektuhan ng mga tsaa. hindi. Dahil to sa lupa at tubig. Yung mga elementong nagpapataba ng lupa, Tama na. Papuntahin na lang natin yung technician na marunong mag-ayos ng lutuan. Yung Fontainian ng Fontaine Research Institute. Ano nga ulit yun? Ang hirap bigkasin ng pangalan niya. Jin, papuntahin mo siya rito. Jin? Ay, saan na naman nagpunta ang tamad na yon? Wala talagang kwenta. Papupuntahin ko pa naman sana siya sa Yilong Wharf para hanapin yung technician. Kailangan po ba talagang taga Fontaine na mag-aayos nito? kahit pa taga-Liwe o Fontaine, halos lahat ng bagay na pinapagalan ng elemental energy, pareho ng prinsipyo, di ba? Kung kayang ayusin ng Fontainian engineer to, kaya rin ng ating thaumaturge. Nagkataon lang na mahilig maglibot sa Liwe itong si Miss Haute Montagne. Kaya madalas siyang napapadaan dito at nag-alok ng kanyang serbisyo para sa pagpapaayos ng lutuan. Siya na ang gagawa nito. Kita nyo na mga iha, pasensya na talaga. Pero aabalahin ko ulit kayo para pumunta sa Yilong Wharf at hanapin ang teknisyang si Miss Haute Montagne. Baka nakapanood siya ng palabas doon at hindi na makaalis dahil doon. Huy! Hindi ka na nahiyang humingi ng pabor sa mga bisita natin. Tandang Luo, makinig ka sa akin. May kailangang puntahan ng ating mga bisita sa Yilong Wharf at pagsasabi lang naman sila ng mensahe pagdating nila doon. Hindi ito problema sa kanila. Ganon ba? Talaga ba? Mukhang ganun na nga. Pasensya na talaga. Kung ganon, mga iha at lolulu, iwan ko na sila sa'yo. Salamat sa inyong pakikisama. Sinakit niyo masyado si Tandang Luwa kaya natauhan siya. Nabanggit niyo kanina na nandito kayo para mag-imbestiga sa tubig at lupa, di ba? Tama lang na pumunta kayo sa Yilong Wharf. Hindi naman ito nalalayo sa katubigan at may makikita kayo mga pinsalang na iwan ng mga adeptay sa daan na makakatulong sa inyo. Para naman sa mensahe kay Haute Montagne.
Nakikiusap kami sa inyo para sa ikatatahimik ni Tandang Luo at hindi na mag-alala pa. Maliit na bagay lang po to sa akin bilang young lady. Hoy, bakit umaarte ka pa rin? Tapos na ang palabas oh. Ngayon lang na-realize ni Paimon, anong ibig sabihin mo sa mini pie ha? Yaan na nga. Kami na po ang bahala. Huwag po kayong mag-alala, Lolo Lu. Napakabuti ninyong mga bata. Siya nga pala, napansin kong na-enjoy nyo yung tea cake kanina. Bakit hindi ko ituro sa inyo ang recipe? Sa susunod na balik nyo kapag okay na ulit ang tsaa, kaya nyo nang gumawa nito. O siya, mag-iingat kayo sa paglalakbay. Ingat kayo sa kabundukan at sana hindi madulas. Ha, may gintong carp. Parang kapareho to ng adeptal energy ng adeptus na nagbigay sa atin. Ano sa tingin mo? Traveler, Paimon, tulad ng inaasahan ko, napakahusay niyong dalawa. Matapos niyong makita ang nagkalat kong adeptal energy, naintindihan niyo agad kung ano ang sitwasyon. Siyempre naman! Kami kaya ang super duper experienced na adventurers. Pero bakit di mo agad sinabi? Hindi mo naman nakalimutan, di ba? Tungkol dyan, hindi ba't maraming kinakaharap na problema ang mga adeptay? Pagsusulit ito para sa inyong kaalaman. Ikaw ang nagdala sa amin dito. Siya nga pala, ano ba talagang problema sa tubig at lupa na nabanggit mo noon? Sigurado rin si Lolo Lu na ito ang dahilan sa pagbaba ng kalidad ng mga tea leaves. Oo, kita niyo naman ang Chaoying Village. Kapag patuloy na bumaba ang kalidad at dami ng mga dahon, ganon din ang village. Hanggang sa darating ang panahon na babalik ang dating itsura nito noong sinaunang panahon. Isang malungkot na bundok. Sigurado ka bang hindi hyperbole yan? Totoo yun, hindi hahayaan ng Lord of Geo na may mangyaring sakuna. Kung sakaling magalit ang kalangitan, gagawin ng Conqueror of Demons at iba pang mga adeptay ang lahat para agapan ito. Kapag nasira ang mga prinsa at bumaha sa Yilong Wharf, tutulungan ng Liyue Harbor ang mga tao dito. Pero kung walang tsaa, ang kabundukang ito o ang Chaoying Village, mawawalan ng silbi sa paningin ng mga tao. Sa bagay, tama ka. Kung ganyan nga, naiintindihan ni Paimon. Kung gayon, pumapayag na kayong tumulong para ayusin ang problema sa tubig at lupa? Ano sa palagay mo? Mini pie. Anong mini pie ka dyan? Hindi ko naririnig ang pangalan na to dati. Pero gustong tulungan ni Paimon si Adeptus Fujin at ang Chaoying Village. Kapag naiisip niyang wala na habang buhay ang tea cake dahil pangit pa rin ang tsaa, sayang naman di ba? Tama, mahusay. Kahanga-hanga ang inyong kusang loob at lubos akong nagpapasalamat sa inyong dalawa. Bumalik na tayo sa usapan. Sa pagsolusyon ng problema sa tubig at lupa, alam ko na kung anong gagawin natin dyan. Una, kailangan yung dumaretso sa kabaligtaran ng agos ng tubig at hanapin ang jade treasures na tinapon sa ilog. Sa huli, kailangan nating gawin ang seremonya ng Ancient Rain Jade Rite para mawala ang miasma na nagkalat sa kabundukan, parang at sa mga ilog para bumalik ang sigla ng tubig at lupa. Sige, pero paano natin gagawin yung seremonya? Adeptus Fujin, may problema ba? Wala.
Tungkol sa seremonya, masyado pang maaga para doon. Mauna na muna ako sa inyo. Magkita na lang tayo sa susunod. Umalis na naman siya. Ang sabi niya, kailangan nating dumiretso sa kabila. Ibig sabihin, doon, no? Uy! Parehong direksyon yun ng Yilong Wharf. Tara na! Ayan! Andito na tayo sa Yilong Wharf. Maglakad-lakad muna tayo. Kahit hindi ko siya maintindihan, nakakamangha pa rin. Nakatayo man siya habang kumakanta, o naglalakad, o nakaupo, o habang nakataas ng kamay dahang-dahang ibinababa, wala pa rin siyang tigil sa pagkanta. Hindi ko alam kung anong meron sa matandang babae na yun. Nag-oorasyon, kumakanta, at nagkwento na nagkwento, tapos iiyak. Malay ko ba kung anong sinasabi niya? Pero talagang nakakamangha. Guess mo ba, Little Mau? Ganyan pa talaga ang kanta sa opera. At may labanan pang araw pong mamaya. Meron nga pong matandang nag-backflip at nag-tricks ng 88 beses. Ang astig! Oo nga, ang galing. Pero nakakahinayang lang. Wala akong maintindihan. Ang dami taong naglalaban-laban at patalong-talong kung saan-saan. Lahat sila nagpakitang gilas. Ngayong one-on-one, maraming labanan. 5 o 6 na beses yun. Basta, nakaka-addict na. Hello! May hinahanap kaming technician galing Fontaine. Sabi ni Kapitan Luo at Lolo Lu, ano nga yung pangalang binigay nila doon? Oat Montagny. Mukha nga si Lolo Lu nagpadala sa inyo. Tawagin niyo na lang ako kung Oat Montagna. Isa akong researcher sa Fontaine Research Institute. Ako nga palang pinadala para tumulong sa mga taong nangangailangan. Isa akong alagad ng guwa. Anong guwaklan ka dyan? Hay nako. Siya si Traveler at Paimon ang pangalan ni Paimon. Si Lolo Lu ang nagpadala sa amin para hanapin ka. Hello po, Ate Traveler, Ate Paimon. Ako po si Little Mau, kaibigan po ni Bundok. Oo, yan ang ibig sabihin ng pangalan ko. Mayab kasing big kasi ng Oat Montagna. Kaya, ang sabi ko kay Little Mau, yan na lang ang itawag sa akin. Talaga? Nakakatuwa naman kayong dalawa. Paano kayo nagkakilala? Nagkataon lang. Nung nakarang taon, nagpunta ako sa bundok sa Timog para sa isang spell. Kaso, naligaw ako sa hamog. May malaking halimaw na kasinlaki ng mga isakturang gawa ni Khaled Kenduri na nanlilisik sa akin. Akala ko katapusan ko na. Buti na lang may batang sumigaw sa akin. Sinundan ko ang boses na yun at nakalabas ako at nakaligtas. Munti kang pa nga akong kainin nun eh. Hindi pa nga makukuha ng pamilya ko sa Fontaine ang benepisyo ko. Mas marami po akong alam sa mga nangyayari sa bundok kaysa sa mga matatanda. Talaga? Ang galing mo naman, Little Mau. Hot Montagna, hinahanap ka ni na Lolo Lu at Kapitan Luo. O sige, pupunta na agad ako. Ay, ang gaganda pa naman ng mga palabas dito. Kami ko tuloy na panood. Katapos ng isa, yung isa naman. Kaya nangalay ang mga paa ko eh. Pero wala akong maintindihan sa kanila kahit isang salita. Ano bang klase mga kwento sinasabi nila? Tungkol yun nung nag-aaway ang higanting isda at ang halimaw ng bundok. Patayan, ganun. Sa huli, namatay po lahat. Uy, pinikli mo yung kwento. Pero wag ka magsalita tungkol sa patayan ha, Little Mau. Kung lagi mong iniisip yun, baka maging kontrabida ka paglaki mo. O siya, sige. Dahil sa naghihintay na sa akin ng mga taga-Chaoying Village, aalis na ako. Magkita lang tayo sa susunod ha. Sige po, manood tayo ulit ng mga palabas dito bago ka bumalik sa Fontaine. Okay,
Ngayon na nalutas na natin ang problema, pwede na tayong mag-imbestiga. Eh ikaw, Little Mau. Ano po yung gagawin yung dalawa? Sa totoo lang, hindi kami sigurado kung paano ipapaliwanag to. Medyo magulo kasi ang nangyayari sa tubig at lupa. Kailangan namin maayos ang lahat para bumalik ang Chenyu Vale. Ah, gets ko na. Gusto ni Ate Paimon na may balik sa dati ang kalikasan, no? Uy, tama ka! Ang galing mo talaga, Little Mau. Nakuha mo agad. Sinabi mo bang ibalik sa dati ang kalikasan? May nagsabi sa'yo tungkol dito? Opo, sinabi ng kaibigan kong nag-aalaga sa akin. Gusto rin niyang maibalik sa dati ang kalikasan. Kung magagawa natin, magiging maayos din ang lahat. Kaya gusto ko rin tumulong. Sinabi niya rin po sa akin ang tungkol sa inyong dalawa. Oh? Nakita mo rin siya? Po, yung kaibigan ko po. Siyempre naman. Ay, naku, Ate Paimon. Paano ko po siya magiging kaibigan kung hindi ko pa siya nakikita? Oo nga naman. Magiging madali na lang to. Ang totoo kasi, gusto naming naaalala ni Paimon na kailangan naming hanapin ang Jade Treasure sa tubig at gawin ang seremonya ng Rain Jade. Pero kahit nung papunta kami rito, wala pa rin kaming nakitang clues. Alam ko po, sumama po kayo sa akin. Ipapakita ko po sa inyo kung saan. Ganun lang kadali? Little Mau, di ba gusto ng kaibigan mo na ibalik ang kalikasan? Opo, marami po siyang sinabi sa akin tulad ng paano raw po nabuo ang Chaoying Village, kung paano nagkaroon ng mga puno ng tsaa at marami pang iba. Ang sabi niya po, patuloy raw pong lalala ang mga mangyayari kung hindi po maayos ang Chenyu Vale. Nasa parehong direksyon lang pala tayo. Little Mau, sabi mo alam mo kung saan namin makikita ang clues, di ba? Opo, hindi ko po alam kung makakatulong to. Pero nung sinabi niyo pong Jade Treasures at Rain Jade, naisip ko po na baka ito na yon. Sumama po kayo sa akin. Sige, tara na!